DZXL! Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy po mga balita, maasama ngayong Biyernes ng tanghali. Alan ni Weng de la Peña o si Buddy Obera. Naglalagablab na mga balita. Dahil sa walang tigil humbuhos na ulan at tabunan ng landslide o ng mga putik at bato ang bahay ng 3 miyembro ng pamilya sa barangay Inikbulan, Bawan, Batangas Nabadid pong kagabi pa nagsimulang umulan hanggang kanina madaling araw. Nagresulta nga ito ng pagguho ng lupa. Patay ang ginang na si Jean Lacinto o Lancinto. Dinala naman sa ospital ng walang buwang gulang na sanggol na si Boric Rick. Habang nagpapatuloy ang rescue operation ngayong araw sa padre de pamilya si Eric Lancinto, nabatid na lumambot ang lupa na kinatitirikan ng bahay ng mga biktima na malapit din sa creek. Natutulog pa noon ang pamilya na mangyari ang pagguho ng lupa kung saan una na silang natabunan ng malaking puno ng kawayan. Sa Quezon Province, nagkarambola ang 6 na sasakyan sa may Tayabas City kanina alas 7 ng umaga matapos itong araruhin ng isang trailer truck. Isa ang patay at 6 ang sugatan sa insidente na pawang wala pang pagkakakilanlan. Unang nawala ng preno ang trailer truck na minamaneho ni Leonardo Plesilda sa pababang bahagi po ng Maharlika Highway, sakop ng barangay Kalumpang, at inararo nito ang nakaparadang mga sasakyan na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lugar. Kabilang sa mga damay na sasakyan ng 4 na bus, 1 kotse at 1 Tamaro FX. Nabatid na naipit ng 2 bus ang nasawing biktima habang isinugod na sa ospital ang mga sugatan. Naglalagablab na mga balita. Pinagsasaksak naman mga kasama mag-live-in partner na negosyante dyan sa may Sampaloc, Maynila. Ayon sa mga otoridad, may 3 hanggang 4 na araw ng patay ang biktima ng kanila pong matagpuan sa loob ng kwarto nila mula sa 4th floor ng inupahang apartment sa may Carona Street. Naalala mga biktima sila Donald Victorino Mangusan, 45 anyos, na tubong Banangan Benguet, at Jenny Beth Baying Berona sa 35 naman hanggang 40 na taga Baguio City. Pawang nakatali pa ho ang mga kamay at paa ng dalawa at nakabusal ng electric cord ang kanilang bibig. Isang tabi naman ng polis na pagnanakaw motibo ng karumaldumal na pagpatay dahil wala namang kinuha sa gamit daw ng mga biktima. Naantabayan na po ngayon ng otoridad ang pagdating ng 6 na trabahador ng mga biktima na noon ay umalis bago nangyari ang pamamaslang. Naglalagablab DZXL Bulat Palaro. Naatasan ang wrestler na tubong Cordillera na si Jason Balabal na magsod po ng bahag. Siya rin ho magiging flag bearer sa isasagawang Southeast Asian Games sa Myanmar. Ito ang ideya ni SEA Games Chef de Mission Jeff Tamayo, kung saan ay si Balabal na ang totokahan sa naturang pwesto. Si Balabal po ay isang 2011 SEA Games gold medalist sa Greco-Roman. Sa 84 kg magdedepensa ng titulo ang 25 years old na si Balabal. Ngayon ay nasa Iran para sa masinsinang pagsasanay. Ito ho yung magiging kauna-unahang pagkataon na ganito yung suot nating flag bearer para sa Pilipinas. At inaasa nga ito ng atensyon sa opening ceremony ng kompetisyon. Naglalagablab na mga balita DZXL Showbiz Balita. Si Loli po ay nakarating na from Divisoria. But of course, ang kanya pong kaibigan, Miss Candy is in the house. Hello, good afternoon. Hi, Papa Licious Buddy. Hello mga kasamang friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Nako, Loli, ano ba naman yan? Hindi ka na magkadaogaga sa mga binitbit mo galing DV. Talagang lahat na lang yata ng iyong mga suki. Kasi may sweldo na raw.
Kaya shopping galore Bago ang maubos. Oo nga. Pero magtira lang din, ha? Oo. Baka sa mga susunod na araw, nga ka na naman. Eto ang chika natin ngayong tanghali para sa Showbiz Chika. Abay, usap-usapan ngayon sa Instagram ang breakup daw ni na Jeneline Mercado at Luis Manzano. Ilang followers na rin ni Jen ang nagtatanong sa kanya pero walang sinasagot ang aktres dito. Sa halip, ang mga nagsasabi nagtataka ang isang follower ni Jen kung bakit daw dinilit ni Jen ang post niya kung saan tinatanong niya lang kung kumusta na ang dalawa. Yun ang sabi ng isa sa mga follower ni Jen. Parang nagtampururot tong si follower dahil bakit ganon? Binura ang kanyang post. Nagtatanong lang naman kung kumusta na ang dalawa, diba? Ano bang ibig sabihin pag binura? Ayan. Parang hindi siya interesadong Hindi talaga. sagutin. Parang umiiwas siya. Parang gano'n, diba? Naungkat, ano ba yun? Ang hiwalayan issues. Kala ko baka o kalabaw na ito. Naungkat ang... Di ba talaga nagagawa ng mahay? Oo nga, hindi nga ako nakahabol kahit man lang kernel corn. Nakita ko na lang puro foil. Grabe na to, box office. Ano ba, beer day? Thank you, Mama Ellen Borby, Oo, pakain niya yan eh. Namamit daddy niya? Hindi ko nga alam eh. Sige, Kung ano bang sige. meron, basta ligana lang Kain siya lang tayo ng nagbagsak ng kain. biyaya dito. Salamat. Thank you, Ellen Borby, Mari. Ayan, nag-drop by siya dito kanina. Hindi nga kayo nagkatag-group Sayang. Papa Buds eh. Oo. Sabi ko, sakto. Nandito sana si Papa Buds. Kaya lang, konting hakbang lang, hindi ka nakahabol. Ha? Sige, ha? Pero ganun pa, natikman mo ba? Oo. Tikman nyo. Karne lahat diba? ang tikman ko. Ang sarap ng feeling. Thank you, Bebe Borby, sa uulitin. Ayan po, yung kung ano man ng totoo dito, di bale, sisingaw din yan. Abangan na lang natin sa mga susunod na mga post sa IG account ni Jeneline at saka ni Luis. Diba? Bonggalor. Happy weekend, everyone! Friday na po. Maraming salamat. Sa ngalan pa rin po ni Loli, ito pa nag-iisang Kila, Miss Candy Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umaatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Andito na po si Baby. Hi! Magandang tanghali mga kasama! Naku, 4 na pong araw bago ang big event sa buhay ni Tamara Fowler ay kinansela niya ang kanyang kasal. Ngunit ito'y hinold ng kanyang magulang, hindi para piliting ituloy ang kanyang kasal, ito'y para ipakain na lang ang mga ihahandang pagkain sa mga mahihirap. Bakit naman? Yan. Ang magulang ni Tamara na sina Carol and Willie ay napagpasyahang tawagan ang Hosea Feed the Hungry Charity para i-donate ang pagkain sana sa wedding ng kanilang anak. Wow. Naisip nila na hindi lahat ng tao ay swerteng makakasubok ng magarbong pagkain. Napaka cheerful giver nila, no? Diba? Laking Tayo, minsan kumakain, daming tira. Kaya nga. Sayang lang. Kaya nga eh. Laking tuwa naman ng charity na sila ang napili ng pamilya Fowler. Ayon sa kanila, blessing talaga ang nangyari dahil natuto rin ang mga less fortunate na kumain ng 4-course meal nung araw na yon. 4 course pa. Kaya nga eh, bonggang-bonggang celebration. Daming trabaho yan. At yan po ang balitang panghimagas. Kundi si XL Sin, Won Chong Sin, Washer Phoebe, Tatak RMN. Thanks, Miss Baby. Happy weekend, everybody. Alas 12:29, oras na din po sa atin ng PhilHealth. Hikain pang nagbabaho. Naglalagablab na mga balita. Taga-turutot ay sira ulo. Tuloy lang mga kasama ang pagtaya sa loto. Manalo po kayo. Tulong na sa bayan, tulong sa kapwa, pusong panalo. Thank you, Pieces. Dire-diretso man naglalagablab na balitang tatak RMN niya po napahinggan sa DCXL 558.
Alala lang, epektibo mamayang hating gabi, mamayang hating gabi ang simula hanggang November 12. Meron na pong gun ban ha. Ang sabi ho ng COMELEC, Commission on Elections natin. May checkpoint din sa iba't ibang lugar. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes, yung mga checkpoint ay para daw maiwasan ang anumang karahasan. Siyempre, yung observance po ng gun ban ha. Hindi obligadong bumaba ang driver at pasahero ng anumang sakyan kung kayo po'y parahin at i-checkpoint ha. Hanggang tingin lang daw ang kakayanin ang dapat gawin ng mga pulis. Maliban na lamang kung may kayo na hinalang gamit o armas na makikita tanaw ng mata sa loob ng sasakyan. Hali po ng Biyernes masama September 27, 2013. At sa lalawigan ng Occidental, Mindoro, wala po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas, mabuhay. Ito po lahat sa XLI Tatak RMN. Sa inyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihet DZXL 558, ang bagong kasama mo.